Meanwhile, Defense Secretary Delfin Lorenzana says it is very possible that the Maute Group and the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters are behind the latest IED attack. He stressed that these terrorist groups could have taken the move to ease the focused military operations being conducted by government forces against them in Mindanao. Aya Macalma has more details. There is a big possibility that Maute and Bangsamoro Islamic Freedom Fighters are in connivance in terms of making improvised explosive device or IED in Mindanao. According to Defense Secretary Delfin Lorenzana, that this is just the initial report he received after the blast last Wednesday night in Hilangos, Leyte. But it could also be a tactical alliance or a diversionary tactic of the Maute Group. Meron kami suspetsya na itong dalawang grupo na ito, Maute at saka BIP, para meron silang parang alliance ng konti, para siguro nagbibigayan sila ng mga technology na paggawa ng bomba. Kasi 81mm round din ng kanyon yung ginamit doon. So yun kasi yung trademark ng BIP. Secretary Lorenzana was concerned after hearing the report, but he assures the public that they have no intelligence report that there's a security threat in the country. AFP Chief General Eduardo Año said that they have received various information after the blast because many terror groups use the same component in making IEDs. The official said they will make sure that they will be on alert and ready in case there will be any eventualities. Assure the public that we'll do our best para huwag maulit yung ganito at saka we will bring those perpetrators to justice. Yung normal monitoring lang natin, sa ngayon wala pa tayong masasabing actual threat dito sa Manila. At sa iba pang balita, hindi pa tapos ang laban. Tila ito ang isisigawan ni Senator Laila De Lima matapos na muling bumanat at tawaging madman o baliw si President Rodrigo Duterte. Ano kaya ang dahilan ng muling pagbanat ng senadora laban sa Pangulo? Alamin natin sa report na ito. Umapila si Senator Laila De Lima sa gabinete na iligtas ang bansa sa isang madman o baliw na presidente. Nanawagan din si De Lima sa mga miyembro ng gabinete na ideklarang unfit to serve si Pangulong Digong Duterte. Kaugnay ito sa panibagong banat ni Duterte laban sa UN High Commissioner for Human Rights, AMLAC at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagpahayagan ng pagdududa ang senador sa antas ng kaisipan ni Digong na posible umanong resulta ng paggamit nito ng matapang na painkiller na fentanyl na nakakaapekto umano sa takbo ng utak ng Pangulo. Naniniwala si De Lima na dapat ikonsidera ng gabinete na ideklara si Duterte na unfit to perform sa duty ng presidente at iparating ito sa Kongreso upang mailigtas ang bansa sa kaguluhang dulot na isaanyang madman o baliw. Philippine National Police or PNP Chief Director General Ronald De La Rosa on Tuesday warned against indiscriminate firing as the PNP targets to achieve zero casualty in welcoming the new year. In a press conference in Camp Crame, Quezon City, De La Rosa said that he has instructed all policemen nationwide to conduct patrols in the streets and strictly implement their campaign against indiscriminate firing from 5 p.m. of December 31st, 2016 to 5 a.m. of January 1st, 2017. De La Rosa also urged the local executives, especially the barangay officials, to join the PNP in patrolling the communities. Limang bus naman ng kumpanyang DLTV ang nasunog sa terminal nito sa Lemery, Batangas. Hinihinala ng mga otoridad, sinadya ito ng mga nagpoprotestang empleyado. Umaaksyon si Romel Lopez. Sa amateur video na ito, makikita ang paglagablab ng mga bus ng DLTV ko sa terminal nila sa Lemery, Batangas. Tatlong sasakyan ang natupok habang bahaging nasunog naman ang dalawang iba pa. Nagro-rubing ho kami diya. Bigla lang may pumutok. Ay di kaano ko ng mga kasama ko dahil para makuha niya. Ay may pagdating ho namin, liyab na. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bandang alas 7 ng gabi na magsimulang masunog ang isang bus hanggang madamay na mga katabi nito. Intentionally, talagang sinunog po talaga yung bus.
6 na persons of interest na ang hawak ng mga pulis, lahat pawang empleyado ng DLTV ko na nagpoprotesta laban sa mga di makataang umanong pagtrato sa kanila ng kumpanya tulad ng mababang sahod at kakulangan sa benepisyo. Nagkaroon na po ng mga pag-uusap, umaga pa lang. Naging maayos naman, very peaceful po yung kanilang protest. Immediately resume yung operation kasi it's holiday season. Yun yung ibinigay ng management dun sa mga protesters. At sa tingin ko nung time na yun ay nagkaintindihan. Kaya we did not expect talaga na may mangyayari pang ganito. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga empleyadong inibitahan ng mga pulis, pero posible silang maharap sa kasong arson kapag napatunayang sinadya nila ang sunog. Dahil naman sa pangyayari, wala munang biyahe mula sa Lemery Terminal ng DLTV ko ngayong araw. Base sa latest survey ng Social Weather Station, 8 sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa kampanya ng Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga. Ngunit marami rin sa kanila ang nababahala sa dumadaming bilang ng di umano'y extrajudicial killing dahil sa piniigting na kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Umpisa pa lamang, sinabi na ng Pangulo na buburahin niya ang droga sa Pilipinas, pati na rin ng mga taong nagpapalaganap nito at gumagamit. Noong Agosto ng kasalukuyang taon, inamin ng Pangulo na isa sa pinakamalaking drug cartel ng Mexico, ang Sinaloa Cartel at Chinese Triad ay involved sa illegal drug trade sa Pilipinas. Nag-issue rin ng kanyang sariling drug list ang Pangulo kung saan nakasaad doon ang mga pangalan ng mga personalidad sa gobyerno na involved di umano sa operasyon ng illegal na droga. Kasama sa nasabing listahan ng mga dating opisyalis ng militar, pati mga mayor at gobernador sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Kaakibat ng nasabing revelasyon ni Duterte, inamin nito ang di umano'y naging relasyon ni Senador Laila De Lima sa kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. May kinalaman di umano si De Lima sa illegal na operasyon ng droga sa loob ng New Bilibid Prison noong panahon na siya pa ang Justice Secretary ng bansa. At si Dayan ang kanyang naging bagman. Bunsod nito, naglunsad ang 2 kapulungan ng Kongreso ng kanilang mga investigasyon. Sa Senado, sa di umano'y extrajudicial killing sa bansa bunsod ng kampanya laban sa iligal na droga. Ang mababang kapulungan naman ay sa di umano'y operasyon ng iligal na droga sa loob ng Oblo. Sumalang sa witness stand sina Herbert Colango, Clarence Dongail at JB Sebastian, kung saan idiniin nila na nagbigay sila ng pera para pondohan ang senatorial campaign ni De Lima. Mariing itong tinanggihan ni De Lima at hindi ito nagpakita sa ni isang hearing ng Kongreso. Sa Senado naman, kung saan si De Lima ay may hawak ng chairmanship ng Committee on Justice and Human Rights, ay natanggal sa nasabing pwesto dahil sa hindi di umano nito pagsabi ng ilang impormasyon sa kanilang witness na si Edgar Matobato. Pinalitan siya ni Senador Richard Gordon sa pwesto at sa kakalabas na resulta ng investigasyon ng Senado ukol sa EJK, inamin nito na totoong may mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa, ngunit hindi napatunayan ng kapulungan na may kinalaman dito ang Pangulong Duterte. Samantala, sinampahan naman ng ethics complaint si De Lima sa Senado dahil sa unethical conduct nito na sinabihan niya si Dayan na huwag na lamang dumalo sa hearing ng Kongreso dahil gagawin lamang silang katawa-tawa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kampanya ng administrasyon laban sa iligal na droga at kahit nakabi-kabilang pagbabatikos na ang natatanggap natin sa international community, lalo na sa United Nations, seryoso pa rin ang Pangulo na ipagpatuloy na wakasan ang problema natin sa iligal na droga. Aljo, mga kababayan, isang tulog na lang po ay magpapalit na naman ang taon. Maliban sa selebrasyon, isa sa mga inaabangan ng ating mga kababayan tuwing magbabago ang taon ay ang kanilang magiging kapalaran. Kaugnay niyan, alamin natin ang mga pampaswerte para sa taong 2017 sa ulat ni Marita Moahe. Nakasanayan na nating mga Pilipino ang maghanda ng mga bilog na prutas para salubungin ang bagong taon. 12 bilog na prutas daw ang kailangang nasa lamesa sa pagpapalit ng taon habang 13 ang sabi ng iba. Saka ito maganda rin pampaswerte. Ganyan. Ano po yan, Gabi? Dinadala nito, family, bahay, yung kayong pamilya, halimbawa, nandyan po lahat yan, and then yung bahay, marami tayong bahay pag may ganyan. May mga pampaswerte rin na gawa sa prutas. Lucky charm yan, sinasabit sa pinto pagka bagong taon, tapos hindi na siya inaalis yan, buong taon na yan. Paniniwala
Akala natin pampaswerte ito, pero bukod sa mga prutas na bilog, ano-ano pa ba ang mga lucky charms para sa taong 2017? Ayon sa feng shui expert na si Maxit Yu, Year of the Fire Rooster ang susunod na taon. 2017, it's a good year kasi nasa rooster tayo. Ang Chinese in Asian country, rooster is very good kasi tinan mo yung bunganga niya. O-open, tumatawag siya. Maganda rin daw ang magiging takbo ng ekonomiya, dagdag pa ni Ms. Tiu. Ito rin ang taon para sa love and harmony. Pero the business economy will be good for this 2017 rooster year. And this is a year for love. Yung gusto makahanap ng boyfriend, girlfriend, kasi itong number 4 nasa Northeast, yung nakahanap ng boyfriend, girlfriend, love, harmony ang country natin ngayon. And yung gusto mag-baby, pwede rin this year po. It's a harmony year. Samantala, medyo hindi maganda ang mga ipinanganak sa sign ng rabbit, habang maganda ang susunod na taon sa mga nasa sign ng snake bukod sa rooster. Dagdag ni Ms. Tiu, ang feng shui ay isa lamang gabay. Ito yung positive lang kasi ang feng shui is a guide. Guide lang kami sa inyo. Walang masama kung kikinig kayo. Pag gumamit kayo, wala namang masama. Is a guide lang po. Walang religious, walang yung Catholic, Buddhism, wala po. Basta think positive. Huwag tayo mag-inggit sa tao. Maganda ang buhay natin, totoo. And pray also. Para sa PTV News, Marita Muaje.